my Lord, He taketh my burden away. He holdeth me up, and I shall not be moved. He giveth me strength as my day. When clothed in His brightness, transported I rise to meet Him in clouds of the sky. His perfect salvation, His wonderful love, I'll shout with the millions on high. He hideth my soul in the cleft of the rock that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. Rock of Ages, cleft for me. Sound check. Muli ho, magandang umaga sa bawat isa. Tayo ho ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos sa ating natapos sa Sunday School. And we concluded our study about Christology, and we're looking forward next Sunday sa panibagong paksa na ating sisimulan na pag-aaralan. Pero right now, tayo ho ay magsisimula sa atin hong Sunday morning worship service. Pero bago tayo dumako sa ating pagsamba sa Panginoon, ilan ho munang mga announcements and greetings. As I was informed, birthday ngayon ni Kuya Jonas Verayo. So, Kuya Jonas, happy birthday. Purihin ang Panginoon sa kanyang katapatan sa iyong buhay, at nawa ay dumating ka sa tunay na pananampalataya kay Kristo. And also si Brother Alex Verayo naman ay sa Atrenta, September 30 ay magbe-birthday din. At ipag-pray natin ang Verayo family. That is a sensitive day din also sa kanila, sapagkat around this time din ay dumating ang kamatayan ni Sister Rose Verayo, kung inyong naaalala. So pag-pray ho natin ang buong Verayo family. If you were with us nung Friday sa online prayer meeting, si Gideon pala ay na-dengue. At sangayon sa kwento ni Brother Alex Verayo ay medyo, what's the right word? Medyo tumindi. Yun na lang gagamitin ko salita. Medyo tumindi yung kanyang kalagayan. So pag-pray natin, patuloy na nagre-recover si Kuya Gideon Verayo. So again, happy birthday Kuya Jonas, and advance happy birthday po kay Brother Alex Verayo. Meron po bang may birthday ngayong linggo? Baka meron kayong alam na hindi ko alam. Alam ko marami kayong alam na hindi ko alam. Pero yung may birthday, yung may birthday at may mga anniversary, meron ba ho ba? Wala na? Okay, so yun ho muna. Announcements po, Wednesday meron tayong time in the Word, and also Friday meron tayong time in the Word, 6 p.m. po yan. And kung tayo ho ay makakasama sa mga pag-aaral na yon, magiging mabuting bagay. Kung hindi kayo available, isang maganda hong bagay yun sa Facebook, pwede niyong balikan yung mga nakaraang pag-aaral. Just go to our Facebook page, type nyo lang, search nyo lang JCBC SMB, ay lalabas na agad yung Facebook. Nandun na yung option dun sa atin hong Facebook page, at pwede nyo balikan yung mga videos po natin doon from our time in the Word, and also our worship service and Sunday school. Available po yung lahat. So pag-pray ho natin, and then also Friday night 7:15 p.m. meron ho tayong OPM or online prayer meeting
at nawa tayo ho ay magkasama-sama. Mga kapatid, gusto ko yung encourage, kung meron kayong mga prayer request, sakali mang hindi kayo makasama sa atin ho online prayer meeting, mas maganda kung makasama kayo. Pero kung sakali mang hindi, kung meron kayong mga prayer request, pwede nyo i-text sa akin o yung i-message sa akin at atin hong isasama ho sa ating prayer list para maipag-pray kasama ng mga kapatiran. And then also, kung meron ho kayong mga katanungan, ay ini-encourage ho natin ang katanungan sa atin ho mga pinag-aaralan, even in our Sunday school. Pwede ho kayong mag-message sa ating mga kapatiran na nasa bahay. Kung meron ng mga katanungan, at i-announce ko lang ho ito para maging aware ho kayo. Pagkatapos ho ng Sunday School, susubukan natin talaga maglaanan at least 10 to 15 minutes, 5 to 10 minutes, na magtanong. And ilalabas ko yung cellphone ko para kung meron mga kapatiran may tanong na nasa mga tahanan, pwede silang mag-comment, pwede silang mag-text, kung meron silang katanungan para mai-address din po natin. So, gagawin ho natin yun. Or, pwede hong itanong. Sa pag nag-comment naman ho sila, mababasa ng ating mga sa live stream team at pwede silang magtanong. Kung gusto nyo gawing anonymous, okay din ho yun, i-indicate nyo ho. Or, lagi na lang natin gagawing anonymous para ho hindi mahihiya yung ating mga kapatiran kung sila ho ay magtatanong. So, gusto ho natin na talagang ma-encourage ang mga bawat isa dahil part ng pag-aaral, yung merong question and answer talaga at doon nagkakaroon din ng ako ho, sa personal kong pananampalataya ay malaking tulong yung mga talaga may mga tanong ka at merong nakakasagot ng katanungan sa tamang kaparaanan, yun ho ay malaking bagay. Okay, so yun ho. By the way, nag-message ho sa akin si Brother Joel Cristobal, yung isa sa mga sinusuportahan ho natin, inong din namin sa kasal doon sa Cainta, Rizal. Sila ho ay tapos na. Last week, natapos na nila yung flooring ng church na tinaasan nila. Tinaasan nila yung flooring, I believe, 2 baitang yung itinaas ng flooring ng church nila para pag bumabaha daw, hindi agad pinapasok yung kanilang bahay-sambahan. At actually, pwede pa ngang gawing evacuation area ng mga kapatiran. Basta wag lang aabutin na hanggang leeg yung baha sa labas, okay pa rin sila doon sa loob. So, pag-pray ho natin at salamat daw ho sa Panginoon sa mga nag-pray, sa mga kapatiran, sa pagsuporta natin sa Kanya. At meron din tayong ilang mga kapatiran na nagpadala ng suporta sa Kanya. Meron ho tayong 3 sinusuportahan, si Brother Joel Cristobal, as I've said, si Brother Lester John Abella sa La Union, at si Brother Cunard Lloyd Aviva sa Thailand. Kung nais nyo ho, personal na suportahan, ang ating, by the way, ang ating special offering ay dumediretso ho yan sa ating missions giving, sa ating mga sinusuportahan ng mga kapatiran, and then also for emergency, kung meron tayong biglang pangangailangan sa mga kapatiran, halimbawa na ospital, nag-emergency, gagamitin ho yan. Nevertheless, kung gusto nyo rin naman ho na personal, kung kayo ay pinagpala ng Panginoon at gusto yung personal na magpadala ng tulong sa kanila, pwede rin naman ho, pwede yung kunin sa akin yung impormasyon at ibibigay ko ho sa inyo para personal ho kayo makapagpadala. So, yun ang ating mga announcements and reminders para sa ating mga kapatiran. Di ba nila kung may nakakalimutan ako sa mga deacons natin? Meron ba ako nakakalimutan? Wala naman. September ngayon? 24? 26? So, last Sunday ito ng September. So, malapit nang magpasko. Ang bilis. October na next Sunday. So, again, purihin ang Panginoon sa kanyang katapatan at tayo ho ay patuloy na maglilingkod sa Panginoon at sa mga susunod pa nating mga gawain. So tayo ho ay dadako ngayon sa ating pagsamba sa Panginoon. Magkaroon tayo ng sandali ng katahimikan, ng pananalangin. Hingin natin ang pagsiyasat ng Diyos sa ating mga sarili upang pagsisihan ng mga kasalanan at hindi ito maging hadlang sa ating pagsamba sa Kanya. Let's pray.
Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, aming Ama, aming Diyos na banal, makapangyarihan at tapat. Pinupuri ka namin, sasalamatan ka namin, at minamahal ka namin. Panginoon, kung bibilangin namin isa-isa ang lahat ng iyong pagpapala, tunay ito ay sadyang napakadami. Salamat po na ikaw ang patuloy na nagsusustento sa aming mga pangangailangan. Salamat po na ikaw ang patuloy na nag-iingat sa aming mga buhay. Salamat po na ikaw ang may hawak sa aming kaligtasan. At salamat din po sapagkat ikaw na nagsimula ng mabuting gawa ay patuloy kang gumagawa sa aming mga buhay upang kami ay hubugin sa wangis ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat po, Panginoon. Sa kabila ng mga kaguluhan, kahirapan sa buhay at sa mundong ito, alam namin ng aming Panginoong Hesus ay naghahari. Alam namin na kami ay mayroong buhay at tunay na pag-asa. Alam namin, Panginoon, na kami ay naghihintay sa pagbabalik ng aming Panginoong Hesukristo. Panginoon, dalangin ko po ngayon ay handa mo kami. Handa mo kami sa pagsamba. Bigyan mo kami ng puso na nahandoon ng pananabik, puso na may pagmamahal, puso na may pagnanasa na tunay ngang luwalhatiin ka at purihin ka at pasalamatan ka sa napakadami mong biyaya sa amin. At dahil, Panginoon, wala man ng mga biyayang ito, ikaw, O Diyos, ay karapat-dapat. Ikaw ay kahanga-hanga, ikaw ay kamangha-mangha, walang ibang katulad mo. Sakdal sa kabanalan, sakdal sa lahat ng kaperpektuhan. Purihin ka, O Diyos. At nawa sa aming pag-aalay, ng aming mga pag-aawitan, pananalangin, maging sa pagpapailalim namin sa iyong salita, at O Diyos, sa pag-aalay ng aming mga sarili bilang haing buhay sa iyong harapan, nawa, Panginoon, ikaw ay patuloy na maluwalhati at maging katanggap-tanggap sa iyo ito. Lord, wala kaming ibang pag-asa, hindi ang aming husay, hindi ang aming katapatan, kundi ang aming Panginoong Hesus na sa amin ay namamagitan. Salamat po sa katotohanan ito. Saliksikin mo na rin nawa kami, Panginoon, sa aming mga buhay, ang aming mga gawa, ang aming mga salita, mga kaisipan at pagnanasa. Ano man nataliwas sa iyong kabanalan, labag sa iyong kalooban, patawarin mo kami. Patawarin mo kami. Bigyan mo kami ng lalo pa at masidhing pagkamuhi sa kasalanan. Bigyan mo kami, Panginoon, ng uhaw at gutom sa kabanalan. Lahat ng ito dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po mustayo at tayo po ay umawit sa Panginoon. Tayo po yung umawit. Awitin po natin, I will sing the wondrous story. I will sing the wondrous story of the God who died for me. I will laugh his own glory for the cross of Calvary. Yes, I sing the wondrous story of the God who died for me. Sing it with the saints in glory, gathered by the crystal sea. I was lost, but Jesus found me, found the sheep that went astray. Through his loving arms around me, drew me back into his way. Yes, I sing the wondrous story of the God who died for me. Sing it with the saints in glory, gathered by the crystal sea.
I sing a wonder story of the cross that I come in, singing with the saints and Lord, gathered by the crystal sea. He will keep me till the river, all its waters at my feet. Then he'll bear me safely over, where the lovers I shall meet. Yes, I'll sing the wondrous story of the cross that I could meet, singing with the saints of Lord, gathered by the crystal stream. Manatili po tayo nakatayo. Gandang umaga po mga kapatid, purihin natin ang Panginoon at para po sa pagbasa ng mga banal na kasulatan sa umagang ito, buksan po natin ating mga Bible in Psalms 119 from verse 49 hanggang verse 56. Kung nandun na po kayo, ating pong sabay-sabay na basahin in verse 49, ready, read. Remember the word unto thy servant, upon which thou hast caused me to hope. This is my comfort in my affliction. For thy word hath quickened me. The proud have had me greatly in derision. Yet have I not declined from thy law. I remember thy judgments of old, O Lord, and have comforted myself. Horror hath taken hold upon me, because which we that forsake thy law. Thy statutes have been my songs in the house of my pilgrimage. I have remembered thy name, O Lord, in the night, and have kept thy law. This I had, because I kept thy precepts. Amen. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y sa mandaling manalangin. Manaming Diyos, Panginoon namin sa langit, Ama, kami nagpupuri at muling nagpapasalamat sa iyo, O Panginoon. Salamat sa buhay at kalakasan na iyong pinagkatiwala sa amin sa araw na ito. Salamat sa pagkakataon, Panginoon, na kami muling nagtitipon-tipon sa unang araw ng linggo, Panginoon, upang ikaw ay aming sambahin, upang ikaw ay aming luwalhatiin, upang, O Diyos, kami mag-alay ng mga awitan, upang, O Panginoon, kami kumain ng mga bagay na espiritual na mula sa iyo. Gabayan mo nga po kami, Panginoon. Muli mong ihanda ang aming mga puso. Ano man, Panginoon, na yung masumpungan na hindi ka nais-nais. Ano man karumihan, Panginoon, na yung makita sa aming katauhan, sa aming kaisipan, sa aming mga sinasabi ng aming mga labi, Panginoon. Patuloy mo kaming linisin. Patuloy mo kaming patawarin mo kami, O Diyos. Patuloy mo kaming linisin ng banal na dugo ng iyong bugtong na anak. At salamat, O Panginoon, sa katotohanan na sinugo mo ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Kristo. Salamat, O Panginoon, mula sa kaharian ng kadiliman, Panginoon, ang iyong mga anak ay iyong binukod, O Diyos, upang iyong pagharian, upang ihiwalay, Panginoon, upang ibukod, upang ilagay sa kaharian ng iyong bugtong na anak. Salamat, O Panginoon, sa katotohanan ito. At nawa, O Diyos, sa pagpapatuloy, Panginoon, ng buhay na ito, O Diyos. Hindi man namin alam kung saan kami aabutin. Ama, tulungan mo kami na aming gamitin bawat sandali ng aming buhay, aming maipaglingkod sa iyo. Turuan mo kami, Panginoon. Akayin mo kami, gabayan mo kami sa lakad ng buhay na ito. Sapagkat tunay, Panginoon, ang daming alalahanin, ang daming suliranin, Panginoon, maging mga problema sa kalusugan. Ama, huwag mo kaming hayaan, Ama, na malihis ng landas, Panginoon. Ilagay mo sa aming mga puso ang tunay na pagtapat, tunay na pagtitiwala sa iyo, Ama. Lord,
Sa iyo namin inihahandog ang mga gawain sa araw na ito. Tanggapin mo, Panginoon, kami bilang hahaing buhay, banal at kaaya-aya sa iyong harapan, alang-alang sa iyong bugtong na anak, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak, aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po ulit tumawid sa Panginoon. Awitin po natin, When I Survey the Wonders of God. When I survey the wondrous cross, on which the Prince of Glory died, my richest gain I count but loss, and pour content on all my pride. For me, dear Lord, that I should boast, save in the death of Christ my God. All the vain things that trouble me most, I sacrifice them to His blood. See from His hand, His feet, sorrow and love from me get down. Neither such love and sorrow me, or thorns compose so rich a crown, where the whole realm of nature mine, now we're all present to small love so amazing, so demands my soul, my life, my all. Manatili po tayo nakatayo. Magandang umaga mga kapatid. Para po sa pagbasa ng ating pong talata na basihan ng ating pong pagkakaloob sa Panginoon. Ayan po, tunghayan po ninyo. 2 Corinthians chapter 9 verse 6, 7, and 8. Sabay-sabay po tayo. Ready, when. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according to his purpose in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity,
For God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound. Panginoon, upang ikaw, Panginoon, ay aming sambahin, purihin, luwalhatiin, Panginoon, ang iyo pong dakilang pangalan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong mga pagpapala. Salamat sa kalusugan at kalakasan ng aming pong pisikal na katawan, Panginoon. Sa bawat isa na nandito, ng aming mga kapatiran, Panginoon, na kami, Panginoon, ay sama-sama, Panginoon, na sumamba, Panginoon, sa iyo, sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Ama, sa umagang ito, Panginoon, turuan mo kami, tulungan mo kami, Panginoon. Nawa may focus namin ang aming mga puso, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ay aming sambahin, Panginoon. Luwalhatiin at itaas, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Tulungan mo rin po kami, Panginoon, sa aming pag-aaral na iyong salita, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos, sa aming Sunday School, Panginoon. Nandoon, Panginoon, ang aming pag-aaral patungkol po sa iyong anak na aming Panginoong sa Kristo. At salamat sa katotohanan na ito, Panginoon, na aming pong naalaman, Panginoon. At nawa, dakilang Diyos, patuloy pa kaming bigyan ng karunungan, Panginoon. Mamaya, Panginoon, kami po ay makikinig ng iyong pong salita, Panginoon. Hamunin mo kami, Panginoon. At nawa, dakilang Diyos, may ilagay sa aming puso't isipan, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, na ito'y aming maisundin, Panginoon. At ito, Panginoon, ay aming maipamuhay, dakilang Diyos, bilang iyong anak, Panginoon. Salamat sa lahat, Panginoon, na iyong pong pagpapala. At ngayong umagang ito, Panginoon, kami ay dadako sa aming pagkakaloob, Panginoon. Bigyan mo kami ng tamang puso, O Diyos, na kami, Panginoon, makapagbibigay na mayroong ngiti sa aming labi at mayroong katuwaan, Panginoon, sa aming mga puso na masunod namin, Panginoon, ang iyong kalooban, Panginoon. Ama, tanggapin mo po, Panginoon, ang aming munting alay na ito, Panginoon. Nawa, dakilang Diyos, ay ikaw, Panginoon, ang siyang aming maitaas at maluwalhati, Panginoon, sa pamamagitan nito, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, at nawa, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Gabayan mo kami hanggang matapos po ang gawain na ito. Pagpalain mo kami, ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Sa Panginoon, awitin po natin, what a friend we have in Jesus.
should never miss. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend someday? Oh, will our sorrow share? Jesus knows our weakness. Take it to the Lord. Worry we can never lay. Cover me, the Lord of precious Savior, still around. Take it to the Lord in prayer. Do thy path despise, forsake me. Take it to the Lord in prayer. In His arms He'll take and now will find us solace there. Magsipuro po ang lahat. Pagpurihin po ang pangalan ng Panginoon. By the way, bago ho tayo dumako sa pag-aaral, kalimutan akong banggitin ay nagdiriwang din, as I understand, nagdiriwang din ang kanyang kaarawan ngayon, si Sister Marica Adizas. Papray natin si Marcos, 3 araw. Well, this is ang pang-4 na araw na daw na nilalagnat ng bata. So may ubo, sipon at lagnat si Marcos. Siya ho ay ilang buwan na mas bata kay Timmy. So pakipag-pray ho natin ang anak po ni Brother Jasnel. And also, happy birthday kay Sister Marica. Tayo dumako ho sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa Romans chapter 4. At tayo magpapatuloy sa pag-aaral na ito. And I would like to begin our study this morning sa pagbigay pansin sa katotohanan na hindi ho padali kung hindi pahirap ang laban natin sa pandemya. Ito nakaraang mga araw ay naging consistent na more than 20,000. We reached the peak, as far as I know, we reached the peak of 26,000 na positibo sa COVID in just one day. So again, salamat sa Panginoon. Itong mga nakaraang araw, last 3 days, ay medyo nasa 18, naglalaro sa 18, 17, 16,000 every day ang mga lumalabas na positibo sa karamdamang ito. Ngayon, ang problema ho, well, actually hindi problema, pero ang sinasabi, nailabas ko ay yung maling outline, ang sinasabi ho ng mga eksperto ay ang tanging solusyon ay walang iba kung hindi maabot ang tinatawag na herd immunity. At mararating lamang yaan kapag dumating na o mangyari na o mabakunahan ang sapat na dami ng tao upang maiwasan na ang maraming mga hawa-hawahan. Now, ang problema ho pagdating sa bakuna ay hindi lahat ay pwede sa bakuna. Kahapon ho kami ho ay nagpa-check up ni Sister Jonah sa kanyang OB. At isa sa mga niliwanag namin ay okay lang ba? Pwede na ba na magpabakuna ang isang buntis? Alam ho natin, itong mga nakaraang panahon ay hindi pa ho uubra. In the early months ng pag-roll out ng vaccine, ay ang pwede lamang ay mga 18 years old hanggang 59 years old. Hindi pa pwede sa senior citizen. Then tinetesting nila, pwede na sa senior citizen. Then tinetesting pa rin nila, pwede na sa buntis. That is 4 months and up sa kanilang pregnancy. Pero hindi pa rin pwede sa mga bata. Ang vaccine as of now ay kulang pa rin ang pag-aaral, kulang pa rin ang testing upang mapatunayan kung ito nga ba ay safe or pwede o magiging epektibo
sa mga bata. Pasensya na ho, sa dami ng papel na naipon sa Bible ko, ay hindi ko malaman kung saan ko na isuksok yung outline ko ngayong umaga. Ang punto ko ho, kaya ko sinabi ang bagay ho na ito, ay dahil pagdating sa kaligtasan ho natin, hindi pwedeng iba-iba. Hindi iba ang sa bata, hindi iba ang sa young people, hindi iba ang sa matanda, hindi iba sa single, hindi iba sa may asawa, hindi iba sa senior citizen. Meron lang iisang paraan ng kaligtasan sa anumang kapanahunan. At itong katotohanan ho na ito ang binibigyang diin ni Apostol Pablo. At sa section or sa passage na titignan ho natin ngayon ay bibigyan diin ni Apostol Pablo na ang kaligtasan ay pareho lamang sa Hudyo man o sa Hintil. Noong panahon man ng Lumang Tipan o sa panahon man natin ngayon. There has always and always will be one means of salvation for all people. So atin hong basahin muli ang mga talata na ating bibigyang pansin ngayong umaga sa Romans chapter 4. Romans chapter 4, tayo pumiksta yung lahat sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Romans chapter 4, verses 1 to verse number 12. Romans chapter 4, verses 1 to 12. Kung nyo nakita, babasahin ko ho, pakisudan nyo sa inyong mga Biblia. Ito po ang salita ng Panginoon. What shall we say then that Abraham our father, as pertaining to the flesh, hath found? For if Abraham were justified by works, he hath whereof to glory, but not before God. For what saith the Scripture? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Now to him that worketh, it is the reward not reckoned of grace, but of debt. But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Even as David also describeth the blessedness of the man, unto whom God imputed righteousness without works, saying, Blessed are they whose iniquities are forgiven, and whose sins are covered. Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Cometh this blessedness then upon the circumcision only, or upon the uncircumcision also? For we say that faith was reckoned to Abraham for righteousness. How was it then reckoned? When he was in circumcision or in uncircumcision? Not in circumcision, but in uncircumcision. And he received the sign of circumcision as seal of the righteousness of the faith which he had, yet being uncircumcised, that he might be the father of all them that believe, though they be not circumcised, that righteousness might be imputed unto them also. And the father of circumcision to them who are not of the circumcision only, but who also walk in the steps of the faith of our father Abraham, which he had being yet uncircumcised. Pagpalain po ng Diyos ang pag-abasa ng kanyang mga salita. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama, muli aming hinihiling ang iyong gabay, ang iyong biyaya sa aming pag-aaral ng salita mo. Nawa ang katotohanan mo ang patuloy na marinig, sapagkat ang katotohanan mo ang patuloy na magpapabanal, ang katotohanan mo ang aming liwanag, ang katotohanan mo ang kalakasan, ang katotohanan mo ang tungtungan ng aming pananampalataya. At gabayan mo po, O Diyos, ang iyong abang lingkod upang maituro ng malinaw ang iyong mga katotohanan. Palain mo po ang oras na ito, luwalhatiin mo po ang iyong dakilang pangalan. Panginoon, kami nakikiusap, magligtas ka po. Magligtas ka po. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maaari na po magsiupo ang lahat. And again, ito ho ang ating pinakamensahe ng buong passage na ating binasa. The consistent testimony of the Scripture
regarding salvation is that it is by grace alone, through faith alone, in Christ alone, unto all who will believe. Ang patuloy at consistent, ang tuloy-tuloy at hindi nagbabagong patotoo ng salita ng Diyos patungkol sa kaligtasan ay ito ay sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, at ito ay sa lahat ng mga sasampalataya. Nagbalik-aral ho tayo last Sunday at hindi ko uubusin ang ating oras sa pagbabalik-aral sa Romans chapter 1, chapter 2, chapter 3. But it is enough to say sa Romans chapter 1 hanggang 3, merong napakahalagang bagay tayong nakita. Una, ang tao ay nagkasala at rebelde laban sa Panginoon. Pangalawa, walang exemption. Hudyo man o hintil, relihiyoso man o hindi, pagano man na nasa taas ng bundok o isang napakarelihiyosong tao na maraming alam sa Biblia, hindi siya exempted mula sa hatol ng Panginoon. And then we understand from Romans chapter 3 na ang tao ay walang kayang gawin para iligtas ang kanyang sarili. Therefore, we conclude that a man is not justified by the works of the law. No flesh will be justified by the works of the law. Walang kayang gawin ng tao sa ganang kanyang sarili para siya ay maligtas. At sa verse number 21 ng Romans chapter 3, dito sinimulan ni Apostol Pablo sa isayin, okay, lahat ay makasalanan, okay, lahat ay nasa ilalim ng poot ng Diyos at hatol ng Panginoon, at okay, ang tao ay walang magagawa para iligtas ang kanyang sarili. Tanong, paano ang kaligtasan? At ang sagot ni Apostol Pablo, let's just go back to that wonderful passage sa Romans 3 verse 21. But now the righteousness of God without the law is manifested. Itong righteousness ng Panginoon, itong katuwiran na ipinagkakaloob ng Panginoon, itong katuwiran na galing sa Diyos na tanging maaaring kaligtasan ng makasalanan, ngayon daw ito'y pinapakita na. At ang sabi ni Apostol Pablo, being witnessed by the law and the prophets. Doon pa lang ay maliwanag na hindi nagtuturo ng ibang kaparaanan ng kaligtasan ang lumang tipan. Pagdating sa verse 22, even, or that is, the righteousness of God, which is by faith in Jesus Christ unto all and upon all them that believe. Itong katuwiran na ito, itong kaligtasan na ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, at ito ay sa lahat ng mga sasampalataya. For there is no difference. Pare-pareho. Ang Hudyo at Hintil ay pare-parehong for all have sinned and come short of the glory of God. Ito ang kalagayan ng lahat ng tao, at ang solusyon sa kalagayang ito ay hindi iba-iba, kung hindi iisa lamang. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Pananampalataya sa mabuting balita. Tingnan natin at nagsaysay at nagbigay si Apostol Pablo ng dalawang napakakilalang mga figura sa lumang tipan. Pinag-aralan natin ang ilustrasyon ni Abraham at ang deklarasyon ni David. At dito, as I study this, mukhang sinesentrohan, particularly ni Pablo, siya bilang Hudyo, mabigat sa kanyang puso ang kaligtasan ng mga kapwa niya Hudyo, at dito dinidiinan niya, pinapakita niya na ang tamang paraan ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Biyaya lamang ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. We studied verses 1 to 4, the illustration of Abraham, at ang sabi, for if Abraham, verse 2, for if Abraham were justified by works, he were off to glory, but not before God. And take note of that word, if Abraham. Kung si Abraham ay naligtas, na-justify by works, meron siyang pwedeng ipagmalaki. And na ang mahalaga dyan yung word na kung.
Hindi niya sinasabing si Abraham ay justified by works. Ang sinasabi niya, kung ganon, merong pwedeng ipagmayabang si Abraham, pero sinabi agad ni Apostol Pablo, but not before God. Wala siyang pwedeng ipagmayabang sa harapan ng Panginoon. Bakit? Sapagkat ano ba ang sinasabi ng kasulatan? Paano ba naligtas si Abraham? Paano ba inaring ganap? Paano ba naging katanggap-tanggap itong si Abraham sa harapan ng Diyos? For what saith the Scripture? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Ito ay mababasa natin sa Genesis 15, verse number 6. And he believed in the Lord, and he, that is God, counted it to him for righteousness. Ibinilang niya ito. Ibinilang ito ng Diyos kay Abraham bilang katwiran. So dito makikita ho natin ang maliwanag na tala sa Biblia na isang tao ay inaring ganap at naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. It was counted, it was imputed unto him for righteousness, or righteousness was imputed to him. Ibinilang sa kanya, ibinihi sa kanya, ikinarga sa kanya ang katwiran na ito. Sa verse 4, ang sabi, now to him that worketh is the reward not reckoned of grace but of debt. At lagi nating pinopoint out ito, yung mga nag-work to be saved, yung mga naggumagawa, nagsusumika para maligtas ang kanilang mga sarili, ang sabi ng salita ng Panginoon is that reward, and yung reward na tinutukoy ay salvation, ay ibinibilang na hindi biyaya kung hindi utang. At ang binibigyang diin sa utang na yan ay obligasyon. Kung by works, as we have illustrated last time, kung ang salvation ay by works, obligado ang Diyos. Halimbawa, may mga empleyado dito. Kung ikaw ay nagtrabaho, ipinasok mo yung mga araw mo, obligado ang kumpanya na ikaw ay swelduhan. And they will be unjust kapag hindi nila ibinigay, obligado sila. At ito ang mangyayari kung by works. But verse 5, but to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. And by the way, yung verse 4 ay hindi nagbibigay sa atin ng alternative. Hindi sinasabi dyan, well, kung by works, maobliga ang Diyos, pero hindi sinasabi dyan na pwede, sapagkat sinabi na agad ng salita ng Panginoon, by the works of the law shall no flesh be justified in his sight. For by the law is the knowledge of sin. Hindi ka aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan. Ang mangyayari sa iyo sa pamamagitan ng kautusan, mapikikita mo na ikaw ay makasalanan. Anong point? Just like Abraham. Sa verse 5, but to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Just like Abraham. Kagaya ni Abraham, nanampalataya sa mabuting balita na binigay ng Panginoon sa kanya, siya ay diniklarang matuwid at naligtas. Gayon din ang bawat sasampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So Abraham is a clear evidence. Evidence number 1, na ang kaligtasan maging sa lumang tipan is only by faith, by grace of God, through faith. Isang panawagan muli sa mga hindi pa mananampalataya. Ito lamang ang tanging paraan para maligtas ang isang makasalanan. Manampalataya ka sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Walang ibang paraan. Sa atin ho bilang mga mananampalataya, isang mahalagang paalala sa atin na ating maingatan at bantayan ang katotohanan na ito. Ang katotohanan na ang kaligtasan is by grace alone, through faith alone, in Christ alone, ay lagi at consistent na inaatake. All throughout history. Nung panahon ng 1600s, nung Reformation, ito ang pinakapuso, ito ang pinakasentro. At hindi ho nagbabago, hanggang ngayon may atake. Itong mga 10, 15 years ago na uso ang isang paniniwala
na pinangunahan ni N.T. Wright. Ang ganda sana ng apelido niya, Wright, but he's wrong. Ang tawag dito ay NPP. Ano yung NPP? New Perspective on Paul. Nagbibigay siya ng panibagong pananaw tungkol sa mga sulat ni Apostol Pablo at dinideny niya ang pangangailangan ng imputation ng righteousness ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. He denies that. At sad to say, lalo na sa mga liberal na mga seminaries, may mga natatangay sa ganitong paniniwala. So even right now, ang katotohanan na ang salvation is by grace alone, through faith alone, and that God imputes righteousness sa mga sasampalataya, ay inaatake. So let us be on guard. Let us be watchful sa bagay na ito. Hindi ko humakalimutan yung sinabi ng theologian na si R.C. Sproul. Siya nasa piling na ng kanyang tagapagligtas ngayon. Ang sabi niya, my only hope in life and death is the righteousness of Christ. Ang tanging pag-asa ko sa buhay at kamatayan ay ang katuwiran ni Kristo. I believe si John Owen na nagsabi, ang Kristiyano ay maaaring gumising na ngayong umaga at siya ay merong totoong pag-asa na siya ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Hindi dahil naging mabuti siya kahapon, kundi dahil siya ay nabibihisan ng perpektong katuwiran ni Kristo. Bakit pakikinggan ng Diyos ang ating panalangin? Bakit katanggap-tanggap sa Diyos ang ating pagsamba? Hindi dahil malilinis tayo, hindi dahil mabubuti tayo, hindi dahil todo ang ating damdamin, kundi dahil tayo ay nabibihisan ng katuwiran ni Kristo. Ito lang ang ating pag-asa. At wala ng iba. Ito rin ang pag-asa ni Apostol Pablo as we have read sa Philippians chapter 3 verse 9. Ang sabi niya, and be found in Him, that is in Christ, not having my own righteousness. Hindi yung sariling katwiran ko na gawa ko, which is of the law, but that which is through the faith of or in Christ, the righteousness which is of God. Katwiran na galing sa Diyos, and how is it attained? By faith. Sa pamagitan ng pananampalataya sa Ebanghelyo. This is the faith of Abraham. This is the faith of Paul. And this should be ang patuloy na pananampalataya at tunay na pananampalataya ng bawat totoong Kristiyano at patuloy nating bantayan ito sapagkat ito ay patuloy na inaatake sa panahon natin ngayon. Number 2, we looked at the declaration of David. At as Paul said sa Romans 4:6, even as David also described the blessedness of the man unto whom God imputed righteousness without works. At dito binibigyang diin paulit-ulit blessedness. Verse 6, the blessedness of the man. Verse 7, blessed is the man. Verse 8, blessed is the man. Oh, blessed are they. Verse 7, blessed are they. And then verse 8, blessed is the man. This is what it means to be truly blessed. At ang blessing na ito, ang sabi ni Paul, o sabi ni Paul at kinote niya mula kay Haring David, blessed is the man unto whom God imputed righteousness without works. Ibinibilang ang katwiran na walang gawa. Ibig sabihin, ang katwiran na ito ay hindi nakasalalay sa kanyang gawa. Ang katwiran na ito ay hindi galing sa kanya, galing sa labas niya. Yes, si Haring David ay isang makadiyos na tao, pero as we have studied last time, si Haring David ay isang makasalanang tao. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, even as David also described the blessedness of the man unto whom God imputed righteousness without works. Listen, dun sa sinabi ni Pablo, even as David also described it. Anong sinasabi ni Apostol Pablo, ikinakabit niya kung paanong si Abraham ay naligtas by faith, yun din ang sinasabi ni Haring David. Hindi nag-iba. Hindi porket nung panahon ni Moses dumating ang mga kautusan, hindi nag-iba ang paraan ng kaligtasan. It is the same. Hindi nag-iba. Paano niyo dinescribe ang blessedness ng isang tao? Unto whom
God imputeth righteousness. Yung pa rin katwiran na ibinibigay ng Diyos, dun pa rin nakasalalay sa katwiran na ibinibihis, ibinibilang ng Panginoon. Never na nakasalalay sa sariling katwiran ng tao. Ito ay nakasalalay sa katwiran na ibinibigay ng Panginoon without works. Hiwalay sa kanilang sariling gawa. Anong sinasabi ni Apostol Pablo? Paul is saying that Abraham and David's salvation, at silang itong dalawang individual na ito ay parehong nasa lumang tipan. Si Abraham bago dumating ang kautusan at si Haring David na buhay sa ilalim ng kautusan, ang kanilang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya o sa biyaya ng Panginoon, sa pamamagitan ng pananampalataya apart from works. No one is ever saved by their own works. Hiwalay sa gawa. So let me just point it out. Kung ngayong sadaling ito, meron dito or sa mga nanonood ho sa atin online, baka meron sa inyo na naniniwala pa rin o nagtitiwala pa rin sa inyong sariling gawa, sa inyong sariling kabaitan, sa inyong sariling pagsisimba, sa inyong mga tradisyon. Maaaring ang tingin mo ay mas mabuti ka kaysa sa iba. And it might be true. Pero maliwanag at consistent ang Biblia, apart from, walang maliligtas sa pamamagitan ng gawa. Pero merong mga naliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. So maliwanag at consistent ang salita ng Panginoon. Romans chapter 4, verse 7. Again, this is King David. Anong sabi niya? Saying, "Blessed are they whose iniquities are forgiven and whose sins are covered." Blessed, verse 8, "Blessed is the man to whom the Lord will not impute." So gusto ko lang makita ho natin. Sa verse 6, ang sabi niya, inimpute ang righteousness. Blessed is that man. Sa verse 7, ang sabi niya, "Blessed are those whose iniquities are forgiven." And then sa verse 8, "Blessed is the man unto whom the Lord will not impute sin." So hindi ito tatlong bagay na magkakahiwalay. Itong tatlong bagay na ito is a package na pag ang isang tao ay totoong sumampalataya, God imputes a righteousness unto him, God forgives his sin, and God does not impute sin. Hindi ibinibilang yung kanyang kasalanan sa kanya. What a wonderful hope. What a wonderful salvation. Kaya ang kaligtasan ay sigurado. Bakit? Binihisan ka ng perpektong katwiran, pinatawad ang iyong kasalanan, at hindi ibinibilang sa iyo ang kasalanan mo. Kaya tayo ay merong kaligtasan. At muli, paulit-ulit si Haring David, "Blessed is that man. Blessed is that man. Blessed is that man." Let me just encourage us. As I've said last Sunday, ano man ang kalagayan natin ngayon, kung ikaw ay Kristiyano, you are way blessed. Kaysa sa mga pinaka-mayayaman. Itong taon na ito, may bagong trip ang mga sobrang daming pera. Ano yung bagong trip nila? Pumunta sa outer space. Ang may-ari ng Amazon, ang may-ari ng pag may-ari ng isa, dalawa silang wala silang magawa sa pera nila. Punta sila sa outer space. At maaaring merong mga tao at maaaring matukso ang Kristiyano, kung ganun kadami ang pera, ang sarap sana ng buhay, blessing. And now, I'm not saying na walang magagawa ang pera at pwede ito paglingkod sa Panginoon, pero hindi man ganun ang ating kalagayan. Paulit-ulit ang Biblia, "Blessed is the man or woman." Maaaring hindi ka in sa sanlibutan, maaaring hindi ka ganun kapamoso sa mundo, kung ikaw ay Kristiyano, kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo, you are truly blessed. As we have stated, true blessedness is in connection with our Lord Jesus Christ. Hindi pera, hindi material. And yes, nagpapala ang Diyos, pero hindi yun ang pangunahin. Hindi yun ang pangunahin. Verse 8, "Blessed is the man to whom
the Lord will not impute sin. So verse 6, the Lord imputes righteousness. So verse 8, the Lord will not impute sin. Paano nangyari yun? As we have stated, it took a great exchange. Dakilang pagpapalit sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Sa 2 Corinthians 5 verse 21, ang sabi ni Apostol Pablo ay ito, for He hath made Him, He, the Father, hath made Him, the Son, to be sin for us. Bakit hindi i-impute ang kasalanan sa sumampalataya? Sapagkat ito ay ibinilang na kay Kristo. The Lord hath laid on Him the iniquity of us all, Isaiah said. He had made Him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Kaya na ibilang ang katwiran sa atin because of Christ, and that is the righteousness of Christ. At ito lang ang tanging kaligtasan na meron tayo. Isang talata ho na naalala ko sa Colossians chapter 2, nadaanan na natin to sa mga nakaraang pag-aaral, pero napakadakilang katotohanan. Sa Colossians chapter 2, verse number 13, ang sabi, and you, being dead in your sins and uncircumcision of your flesh, and the uncircumcision of your flesh, hath He quickened together with Him, having forgiven you all trespasses. Verse 14, blotting out the handwriting of ordinances that was against us. Para mas maundarin nyo humaunawaan, ikumpara natin sa ticket. Halimbawa, nagdadrive ka, pinara ka ng MMDA, titikitan ka. Bakit? Dahil meron kang violation. At yung ticket na yon patunay na meron kang paglabag sa batas. At meron kang dapat pagbayaran. Yes? At ang sabi ng salita ng Diyos, blotting out the handwriting of ordinances that was against us. Paano na-blot out ito? Which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to His cross. If you remember, sa krus ni Kristo, may nakapako, ang nakalagay, ang nilagay ni Pilato, hari ng mga Hudyo. Kinontes pa ng mga religious leaders. Huwag mo ilagay hari ng mga Hudyo. Ilagay mo, kiniklaim niya na siya ay hari ng mga Hudyo. Yun yung kaso niya. Ang kaso niya ay rebellion. Yun ang yun ang ibinibintang sa kanya. Merong hari, si Caesar, pero dinideklara niya ang kanyang sarili na hari. That is rebellion. Yun ang ginamit kay Kristo para siya mapako sa krus. So again, ipinapako sa krus yung kaso. Ipinapako sa krus yung kasalanang pinagbabayaran. Ang sabi ng salita ng Diyos, itong mga kaso laban sa atin, na tayo ay guilty, He took it out of the way, nailing it to His cross. Binayaran ng ating Panginoong Jesus. Kaya our sins was not imputed to us because it was imputed and paid for by Christ. Kaya tayo napatawad at yung kanyang katwiran ay ibinihis o ibinilang sa atin. Number 3, so we looked at the illustration of Abraham. We looked at the declaration of David. Number 3, tingnan natin the commonality. Ang pagkakapareho ni Abraham at ni David. Ang pagkakapareho. Consider natin. Okay, si Abraham ay justified by faith. Okay, malinaw, David, just like Abraham, was also justified by faith through the imputation of righteousness na hindi galing sa kanila. As we have studied, ito ay imputation ng righteousness galing sa ating Panginoong Jesucristo. Nung Old Testament, ito ay katwiran na parating pa lamang. Sa panahon natin ngayon, ito ay katwiran na dumating na at ibinibihis o binibilang sa bawat sumasampalataya kay Kristo. Well, now, it is not only this that both Abraham and David share in common. Hindi lang ito ang pagkakapareho ni Abraham at ni David. Hindi lamang sila parehong justified by faith. Kundi alam niyo kung ano? Si Abraham at si David ay parehong tuli. Si Abraham ay ama ng mga Hudyo. Si David ay isang Hudyo.
So we can rightly say that both of them are both Jews and both circumcised. At alam ni Apostol Pablo, maaaring gamitin itong oportunidad ng mga tao, lalo na ng mga Hudyo, na gusto pa ring bitbitin yung kanilang nakaugalian, yung kanilang kinalakihan na paniniwala, na itong dalawang napakahalagang bagay na ito, na kanilang tinutungtungan, ay kanilang isukbit at bitbitin pa rin kasabay ng kanilang pananampalataya kay Kristo. And again, during the time ng ating Panginoong Jesus at maging sa panahon ng mga apostol, majority ng mga Hudyo ay naniniwala sa dalawang napakamaling ideya. Una, naniniwala sila that being a Jew guarantees their entrance to the kingdom. Sa pamamagitan lamang ng pagiging Hudyo, ito'y naggagarantiya na sila ay pasok na sa kaharian ng Panginoon. At pinangahawakan nila yung mga, again, wrongly interpreted na mga pangako ng Diyos. Sa Matthew chapter 3, buksan lang ho natin. Sa Matthew chapter 3, merong isang tagpo na kung saan nung nagbabaptize si John the Baptist at tinatawag niya ang mga tao na magsisi, ang sabi sa Matthew chapter 3 verse 7, "But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come? Bring forth therefore fruits meet for repentance." Hinamon niya itong mga religious leaders na ito, na gusto lumalapit sa kanya at gusto magpabautismo sa kanya. Sabi niya, bring forth fruit meet of repentance. Ang sabi sa verse 9, sabi niya, nagbigay agad ng babala si Juan Bautista, "And think not to say within yourselves, we have Abraham to our father." Ano yung sabihin ni John? Huwag niyong isipin. Hinamon niya, magpakita kayo ng bunga ng pagsisisi at huwag niyong iisipin na anak kayo ni Abraham. Anong punto? Huwag niyong iisipin na exempted kayo, na pasok na agad kayo dahil anak kayo ni Abraham. Ito yung namamayaning kaisipan nila. Anong sabi ni Juan Bautista? Kapag sinasabi ko sa inyo, ngayon ding sandaling ito, ang Diyos ay maaari mula sa mga bato ay magbangon ng mga anak ni Abraham. So ito yung isa sa mga matinding paniniwala ng mga Hudyo. Just for being a Jew guarantees them entrance to the kingdom of God. Now, hindi lamang ho yun, isa pa sa mga paniniwala nila ay yung circumcision. Kaya kung mapapansin nyo sa binasa natin sa Romans chapter 4, paulit-ulit yung circumcision, uncircumcision, circumcision, uncircumcision. Sapagkat binibigyang pansin ito ni Apostol Pablo sapagkat ito'y isang matinding paniniwala ng mga Hudyo. Sa Acts chapter 15 verse 1, merong isang matinding kontrobersiya nung unang sa buhay ng mga unang mananampalataya nung panahon ng mga apostol. Acts 15 verse 1. "And certain men which came down from Judea." Saan sila galing? They came from Judea. Galing sila sa Israel. Galing sila sa pinaka-base. Galing sila sa, kumbaga sa Islam, galing sila sa Mecca. Kumbaga sa K-pop, galing sila sa South. Hindi sa North, galing sila sa South Korea. Kumbaga sa cellphone, galing sila doon sa California, sa Silicon Valley. Galing sila sa pinakasentro. Napakinggan nila ang mga apostol. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, "Certain men which came down from Judea taught the brethren and said, Except ye be circumcised after the manner of Moses, ye cannot be saved." Dala-dala pa rin nila. Hindi nila ikinakaila si Kristo. Hindi nila sinasabing huwag kayong sumampalataya kay Jesus. Hindi nila dinadana yung by faith. Pero nilalagyan nila ng plus. Yes, sumampalataya kayo kay Kristo, pero kung hindi kayo magpapatuloy, hindi kayo maliligtas. Actually, sa verse number 5, hindi lang basta pagtutuli, kundi pagsunod sa kautusan. Pati yun ay nilalahok nila. Ngayon, itong sulat ni Apostol Pablo na ito,
It's either it is a preventive or a cure for the Judaizers' damning heresies. Madaming heresy and damning heresies. Maaaring ito'y sulat ni Apostol Pablo para ingatan, bantayan ng mga mananampalataya na maaaring dumating din ng mga Judaizers sa kanila, or maaaring ito'y gamot na baka mamaya meron sa loob ng church at Rome na ganito ang paniniwala. Kaya nililinaw mabuti ni Apostol Pablo. Nagsimula siya sa pamamagitan ng pagbibigay ng katanungan. Verse 9, Romans chapter 4. Commit this blessedness. Huwag nating bibitawan, anong blessedness ang tinutukoy? The blessedness of imputed righteousness. The blessedness of forgiveness of sin. The blessedness of not being the sin being not imputed. That blessedness, yung pagiging mapalad na yon ang tinutukoy dito. Commit this blessedness then upon the circumcision only or upon the uncircumcision also. Translation, ito bang kaligtasan na ito, by grace alone, through faith alone, ay sa mga Hudyo lang o sa mga hindi Hudyo? Sa tuli o pati rin sa mga hindi tuli? And again, ginagamit ito ni Apostol Pablo, bakit? Ang pagtutuli is a covenant sign ng Panginoon sa kanyang mga tao, which is mga Hudyo. Utos ng Diyos na ang bawat Hudyong lalaki ay tutuliin. So it's a sign, senyales yun. At sa mga Hudyo, meron lang dalawang uri ng tao. It's either Jew ka or Gentile ka. It's either circumcised ka or uncircumcised ka. So doon natin tingnan, hindi medical view ang tinututo dito ni Apostol Pablo. So ang sabi niya, ito bang blessing na ito ay doon lang sa mga tuli o pati sa mga hindi tuli? At ang sabi niya, for we say that faith was reckoned to Abraham for righteousness. So binalikan niya. Sinasabi natin na dahil sa pananampalataya, si Abraham ay tinuring na matuwid. Sino ba si Abraham? Siya lang naman ang ama ng mga Hudyo. So is this Jewish exclusive? Ito ba ay available lang sa mga Hudyo? Ang sabi ni Apostol Pablo, verse 10, another question. By the way, isa sa mga paraan kung meron tayong gustong makausap at gusto nating alamin kung ano ang kanilang paniniwala o gusto nating ituro sa kanila ang katotohanan, isang magandang gawin ay magtanong ng tama. Kanina lamang may pinag-uusapan kami ni Brother Daryl, meron akong tinanong. Sumagot naman siya. Tinanong ko ulit siya ng follow-up question. Ayaw niya nang sumagot. Guess it will be exposed. Makikita na yung kanyang paniniwala ay lalaban sa salita ng Panginoon. So it's a good approach to ask questions. So ang sabi ni Apostol Pablo ito, how was it then reckoned? Paano? Okay, binilang siyang matuwid nung siya'y sumampalataya, pero paano ito? Paano ito nangyari? Ang sabi niya, when he was in circumcision or uncircumcision? Ito ba ay nangyari nung siya ay tuli na o hindi pa tuli? Binigay ni Apostol Pablo ang sagot, not in circumcision but in uncircumcision. Now, para maunawaan natin ito, kailangan natin bumalik sa Genesis chapter 5 verse 6. Sa Genesis chapter 5 verse 6, dito sinabi ng salita ng Panginoon, and he, that is Abraham, believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. Dito naligtas si Abraham. Dito ibinilang sa kanya ang katwiran nung siya'y sumampalataya. No, tanong ni Apostol Pablo, nung bang siya'y sumampalataya, tuloy na ba siya o hindi? Para makita ho natin, sa Genesis chapter 12, doon tinawag ng Diyos si Abraham mula sa kanyang tahanan ng kanyang ama na mga pagano. Si Abraham ay pagano noon. Nung tinawag ng Diyos si Abraham, siya ay 75 years old, Genesis chapter 12. Sa Genesis chapter 15, nirestate ng Panginoon yung covenant kay Abraham at dito natin nabasa sa Genesis 15:6 na si Abraham ay sumampalataya sa Panginoon at ibinilang itong katwiran sa kanya.
Sa Genesis chapter 16, so Genesis 12, tinawag ng Diyos si Abraham, 75 years old. Genesis 15, Abraham believed God and was counted for him for righteousness. Genesis 16, dito gumawa ng hakbang si Sarai upang ibigay si Hagar kay Abraham para magkaroon sila ng anak sa pamamagitan ni Hagar. At pinanganak si Ishmael. Pinanganak si Ishmael na record sa Genesis 16 at si Abraham ay 86 years old. 86. Sa Genesis chapter 17 verse 1, ang sabi, and when Abram was 90 years old and 9. Pagdating sa Genesis 17, si Abraham ay 99. That was 13 years pagkatapos ay panganak ni Ishmael. Okay? Genesis 16. So masasabi natin na at least, the very least, ay 13 years, at least man lang, mula Genesis 15:6, Abraham believed God and it was counted for righteousness, hanggang Genesis 17, ang oras, at least, the shortest is 13 years. Could be more. It could be more. Pagdating sa verse 10 ng Genesis 17, ang sabi, this is my covenant which ye shall keep between me and you and thy seed, and after thee, every man-child among you shall be circumcised. Punto. Genesis 15, Abraham believed God and was counted unto him for righteousness. Genesis 17 verse 10, dun palang iniutos ang pagtutuli. So tama ang sagot ni Pablo. Kailan binilang na matuwid si Abraham? Nung tuli na siya o hindi pa? Hindi pa siya tuli. So anong ibig sabihin? Siguro natin mararamdaman yung puwersa nito. Pero kung ikaw ay Hudyo, yung isang bagay na pinanghahawakan mo ng buong buhay mo na dahilan kaya ka katanggap-tanggap sa Panginoon ay ngayon na i-flush na sa inodoro. Dahil yung pinakatinitignan nila na ama ng pananampalataya, si Abraham ay naligtas at tinuring na matuwid sa harapan ng Diyos at wala pa ang pagtutuli. Anong punto? Walang kinalaman ng circumcision sa kaligtasan. Itong pinanghahawakan nila. Itong even in the book of Acts, sinusubukang idagdag for salvation. Inihahalo nila to twist the gospel. Malinaw, it is not part of salvation. Hindi kailangan tuliin mo na si Abraham para siya maligtas. Siya'y ligtas na bago siya tuliin. So ito ang maliwanag na sinasabi ni Apostol Pablo. Ang senyales ang covenant sign ng circumcision has no contribution at all or part at all for Abraham's salvation. Wala itong kinalaman. Kagaya ng mga hintil na hindi natutuli. At ito yung isang nalinaw na katotohanan. Ang hintil, kung si Abraham ay naaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya nung hindi pa siya tinutuli, gayon din ang mga hintil. Hindi kailangan ng pagtutuli. Hindi kailangan ang simbolo na ito para sila maligtas. Paul is making effort to clear away anything that might be added to the truth of that salvation is by faith alone. Kinaklaro niya, hindi kailangan ng pagiging Hudyo para maligtas. Hindi kailangan ng pagtutuli para maligtas. Hindi ito kasama. It's only by grace through faith. So maging maingat ho tayo. Ito ang isang consistent effort ng kaaway para ikontamina ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi itatanggi ang ebanghelyo, pero dadagdagan ito. Maraming mga so-called Christian churches, maraming mga maraming mga so-called born-again churches. Yes, sinasabi nila, by grace alone, in Christ alone, by faith, kailangan mong tanggapin si Jesus. Pero pagkatapos ng ilang panahon, ipapasok nila, pero kailangan mong bautismuhan para maligtas. Pero kailangan mo rin gawin ito para ka maligtas.
O kailangan mong gawin ito para manatili kang ligtas. At ito rin mismo yung kamalian na nilalabanan ni Apostol Pablo sa book of Galatians. Galatians chapter 3 verse 2, ang sabi ni Pablo, "This only would I learn of you. Receive ye the Spirit by works of the law or by the heat?" By the way, here's another approach ni Apostol Pablo, questioning them. Natanggap nyo ba ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng works of the law or by faith? Ano kayo naligtas? Sabi niya sa mga taga-Galatia, by works or by faith? By faith. Yan ang sabi ni Pablo, are you so foolish? Having begun in the Spirit, and ye now made perfect by the flesh? And again, ito yung, my personal conviction patungkol sa mga losing salvation. Sasabihin nila, by grace through faith in Christ. Okay, ligtas ka na. Pero you will be made perfect by the flesh. You will be kept saved by your works. Napakadelikadong katuruan at paniniwala. Kaya nga ang sabi ni Pablo sa kanyang matalim na babala sa Galatians 1:8, "But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which was preached or have been preached unto you, let him be accursed." Anghel man mula sa langit o apostol man ang buang mangaral, pag pinangaral ng ibang ebanghelyo, pag may dinagdag sa ebanghelyo, sila ay matakwil. That's another way of saying, let them go to damnation. Sa panahon natin ngayon ay nandun pa rin ang parehong labanan. Nagdadagdag ng maraming mga bagay sa ebanghelyo. Again, hindi ito paninira kundi totoo. Sasabihin ng Roman Catholic, we believe in Christ. Pag binasa mo yung mga catechism nila sa mga ilang parte, mukhang totoo naman, mukhang okay naman. Sinasabi, pananampalataya kay Kristo, sinasabi, biyaya ng Panginoon. Buti sana kung tumigil na lang sila doon. Pero pag tinuloy mo ang basa, dadagdagan ng mga sacraments. Meron pang ibang paraan. Actually, kahit wala si Kristo, basta mamuhay lang siya ayon sa kanyang konsensya, pwede siyang maligtas. Again, those are official doctrines ng Roman Catholic Church. Even denying the necessity of the gospel. Adding sacraments, adding religion, adding baptism, adding works. And sad to say, even to some evangelicals, and yes, very dangerous, even to some Baptists, kailangan nating maging maingat because they're adding a certain prayer. Sabi ko nga ho, ang sabi sa Acts chapter 15 verse 1, unless they be circumcised that cannot be saved. May mga Baptists, unless they follow the sinner's prayer, they cannot be saved. Very, very dangerous. So kailangan ho nating maging maingat sa bagay ho na ito. Tuloy natin sa verse number 11. And he, Abraham, so niliwanag ni Pablo, siya inaring ganap nung hindi pa siya tuli. So hindi necessity ang pagtutuli para maligtas. Verse 11, and he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness of the faith which he had yet being uncircumcised. So niliwanag ni Pablo, yung circumcision ay sign na lang as a seal. Pero meron na siyang kaligtasan bago pa yung seal na yon, and many years bago siya tinuli. That he might be the father of all them that believe, though they be not circumcised. That righteousness might be imputed unto them also. Anong ibig sabihin ni Apostol Pablo dito? That he that is Abraham might be the father of all them that believe. Lahat ng sumasampalataya, Hudyo man o hintil, tuliman o hindi, sila ay anak ni Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya. They are spiritual children of Abraham. Si Abraham ay ama, hindi ng physical lamang, kundi spiritual na ama ng lahat ng mga sumasampalataya, maging ng mga hintil na hindi tuli. And that includes us. Tayong mga hindi Hudyo ay ibinibilang na anak ni Abraham spiritually.
dahil tayo ay sumampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. There is a spiritual connection between Abraham and all Old Testament believers and those who are now believers of the Lord Jesus Christ. Ito yung isang napakagandang katotohanan. Merong spiritual na koneksyon mula kay Abraham, ganun din si David. Nakikita niyo ho, yung pagkakonekta ni Pablo? At ganun din ang lahat ng mananampalataya ni Kristo ngayon. Hindi ito putol-putol. Ito ay iisang paraan ng kaligtasan mula lumang tipan hanggang ngayon, hanggang sa mga susunod na panahon. So maling-mali ho, sad to say, maling-mali yung naituro sa amin noon sa Bible School na dispensation. Again, merong tamang pananaw ng dispensation, pero mali yung paniniwala na nung dispensation of innocence, iba ang paraan. Nung dispensation of government, iba ang paraan. Nung dispensation of the law, iba ang paraan ng kaligtasan. Nung ngayong age of grace, dispensation of grace, by faith alone na. Parang iba-iba ang paraan. Makikita din, putol-putol. No? Ang pinanatili ni Apostol Pablo, iisang paraan lang. Hindi iba-iba. That the righteousness might be imputed unto them also. Kagaya ni Abraham, ang patunay ay walang iba kundi si Abraham. Kahit hindi ka tuli o hindi ka Hudyo o ikaw ay nanampalataya sa Ebanghelyo, ibinibihis ng Diyos sa iyo ang perpektong katwiran. Ikaw ay napatawad, ikaw ay blessed, ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay spiritual na anak ni Abraham, tayo ay tunay na ligtas. Isa pang napakagandang katotohanan ho dito, paano ko ba sasabihin? Ang paraan kaya naging katanggap-tanggap si Abraham, ay doon din tayo nakatungtong. Meron tayong tendency ba? Meron tayong tendency na isipin na, well, syempre, mga tao sa Bible, matitindi ang faith nila eh. They are on a different spiritual level. Kaya sila katanggap-tanggap sa No. Kaya sila katanggap-tanggap sa Panginoon ay binihisan sila ng katwiran. Kaya tayo katanggap-tanggap sa Panginoon ay binihisan din tayo ng ganong katwiran. Paano naligtas si Abraham? Bakit nasa langit si David? Bakit nandun si Apostol Pablo? Yun din ang dahilan kung bakit tayo makakarating doon. Lahat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos nung tayo sumampalataya kay Kristo Jesus. So again, malinaw ito at pinatunayan ito sa pamamagitan ni Abraham. Kung babalikan natin yung ating binasa ho kanina sa Galatians, bibilisan na lang ho natin. Sa Galatians chapter 3 verse 7. Nabasa natin kanina yung verses 1 hanggang sa yung ibang mga sinabi ni Apostol Pablo sa Galatians 3 verse 2 and 3. Ang sabi niya sa Galatians chapter 3 verse 7, Know ye therefore that they which are of faith, the same are the children of Abraham. Paul is saying the same thing. Yung nilinaw niya sa Romans, yun din ang sinasabi niya sa mga taga-Galatia. Hindi niyo kailangan ng pagtutuli. Kung kayo ay mananampalataya, kayo ay anak ni Abraham. Ang sabi niya sa verse 8, And the scripture foreseeing that God would justify the heathen through faith, preached before the gospel unto Abraham, saying, In thee shall all nations be blessed. So then they which be of faith are blessed with the faithful Abraham. Ito yung sinasabi ko kanina. Kung gaano ka-blessed si Abraham, kung gaano ka-blessed si Haring David, pagdating sa ating kaligtasan, ganun din tayo ka-blessed. Napakaganda ng katotohanan na ito. At dito, yung katuparan ng sinabi ng salita ng Diyos, yung pangako ng Panginoon kay Abraham, In thee shall all nations be blessed.
This is salvation blessing. At papaano nakakarating ang kaligtasan sa lahat ng mga nasyon sa pamamagitan ng pananampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. They are not blessed by Abraham, but blessed, or because of Abraham, they are blessed with Abraham. Hindi sila blessed because of Abraham. Kasi anak ako ni Abraham. No. They are blessed with Abraham. Si Abraham ay tumanggap din ng biyayang ito. Verse 12, dito tayo matatapos. And the father of circumcision to them who are not of the circumcision only. Ito na naman si Apostol Pablo, ang daming pagtutuli. Si Abraham ang ama ng lahat ng sumasampalataya kahit hindi tuli. At ang sabi ni Apostol Pablo, at siya rin ang ama ng mga tuli. Pero hindi, ang sabi niya, to them who are not of the circumcision only. Hindi lamang yung mga tuli. Ano ba talaga, Pablo? Siya ba ang ama ng mga tuli o hindi? Ang sabi ni Pablo, siya ang ama ng mga tuli, pero hindi lang basta tuli. Hindi porket tuli ka, blessed ka na with Abraham. Malinaw, sabi ni Pablo, hindi prerequisite ang circumcision para maligtas. At ngayon sinasabi ni Pablo, hindi porket circumcised ka at meron kang physical connection kay Abraham, ay ligtas ka na. Ang sabi ni Apostol Pablo ay ito, but who also walk in the steps of that faith of our father Abraham, which he had being yet uncircumcised. Translation, kung ikaw din ay lumalakad. That is, binigyang punto ni Apostol Pablo, lumalakad, that is tunay na pananampalataya kagaya ni Abraham. Ikaw ay mabe-bless lang. That is, the blessing of salvation ay mapapasa iyo lamang kung ikaw, kagaya ni Abraham, ay manampalataya sa Ebanghelyo. Hindi tinatanong kung ikaw ay tuli. Now, let me call the attention na maaaring meron ditong mga kabataan or maaaring sa ating live stream may nanonood ngayon, maaaring ikaw ay laking church. Maaaring kagaya ko noon, ang mga magulang ko ay sumunod sa tubig ng bautismo, di syempre sunod din ako. Baka mamaya iniisip mo ikaw ay nabautismuhan na o ikaw ay napasunod na sa isang panalangin ay okay na. No. Kahit 3 beses, kahit 100 beses ka pang sumunod sa panalangin, if you are not believing like Abraham, you are not a child of Abraham. You're unsaved. Ikaw man ay kahit sa church ka pa pinanganak at inaalay ka pa sa church at ang tatay mo ay pastor, walang connection yun kung hindi ka mananampalataya sa Ebanghelyo. So, hindi lamang yung tuli, kundi yung mga tunay na sumasampalataya. Ano ngayon ang common denominator? Hindi necessity ang circumcision para maligtas. Ang mga circumcised ay pwedeng maligtas. At anong tanging paraan? It's only by God's grace, through faith in the gospel. At sa panahon natin ngayon, ang mabuting balita na ibinigay sa atin ng Panginoon ay namatay si Jesus para sa kasalanan at siya ay muling nabuhay sangayon sa banal na kasulatan. At ito ang mabuting balita ng kaligtasan. At kung ikaw ay sasampalataya dito, we are blessed with and like Abraham and like David and like all believers throughout history. At tayo ay merong tunay na kaligtasan sangayon sa salita ng Panginoon. Maging mapagbantay ho tayo. Madaya ang kaaway, dinadagdagan ng Ebanghelyo. Maging mapanuri ho tayo, maging sa ating sarili. Are we really believing like Abraham did? At kung hindi tayo lumalakad sa pananampalataya kagaya ni Abraham, walang kaligtasan. Again, hindi yung ginawa ni Abraham, kundi yung sinampalatayanan niya. Hindi yung ginagawa natin, kung hindi yung ginawa ni Jesus sa krus ang kailangan nating sampalatayanan. Ito lang ang daan ng kaligtasan. Ito lang ang paraan para ibilang sa atin ang katwiran at tayo ay maging katanggap-tanggap
sa Panginoon. Let's pray. Ang naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa katotohanan ito. Panginoon, patawarin mo kami sa mga pagkakataon na parang ang liit ng tingin namin sa biyaya mo sa amin ngayon. May mga pagkakataon na pag binabasa namin ng mga tala sa lumang tipan na gusto naming mainggit sa mga karanasan nila at kalagayan nila. Pero Lord, kung paano mo pinagpala ng kaligtasan si Abraham at si David at si Jacob at si Isaac at lahat ng mga mananampalataya sa lumang tipan, maging ang mga apostol. Lord, iisa lang ang aming tinutungtungan. Lord, iisa lang din ang dahilan kaya kami katanggap-tanggap sa iyo. At Panginoon, salamat sa katotohanan na kami ay pinagpala mo ng lahat ng spiritual na pagpapala sa kalangitan kay Kristo Jesus. Please help us, Lord, to appreciate more and to grow more sa aming pagkaunawa sa napakadakilang kaligtasan na ito. At tulungan mo rin kaming maging mapagbantay, sadyang madaya ang kaaway, iba't ibang kaparaanan ng kanyang ginagamit. Pero tulungan mo kaming maging mapagbantay na patuloy maingatan ang katotohanan na ang kaligtasan ay biyaya mo lamang sa pamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo Jesus lamang. Nawa, lumipas man ang maraming panahon na hindi ka pa dumarating, manatiling nagtatapat ang ministeryo sa iglesyang ito sa ebanghelyo na ipinigay mo sa amin. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po'y mustahing lahat. Tayo po'y umawit sa Panginoon. Tayo po mawit. Awitin po natin Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was shining as the sun. We must to sing God's Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Salamat po sa bawat isang naririto. Patuloy natin ipag-pray ang isa't isa, lalo ng ating mga kapatiran na may mga kabigatan at karamdaman. Nawa patuloy tayong lumakad ng isang buhay na karapat-dapat sa ebanghelyo na ating sinasampalatayanan. Ano man ang ating gagawin natin para sa kapurihan ng Panginoon. Patuloy tayong magpagamit bilang instrumento ng katwiran at bilang pagpapahayag, maging sa ating pamumuhay ay pagpapahayag ng ebanghelyo ng kaligtasan. Isang buong linggo ang ating kakaharapin at ating tandaan, sapat ang biyaya ng Panginoon at patuloy tayong maging asin at liwanag ng sanlibutan saan naman tayo naroroon. Kaya ngayon mga kapatid, sa ating paghiwa-hiwalay, nawa ang biyaya ng ating Ama at pagmamahal ng Panginoong Jesus at ang presensya ng Banal na Espiritu ay sa bawat isa sa atin. Ingatan nawa tayo ng Diyos, gamitin nawa tayo ng Diyos
Ingat po tayo sa pag-uwi. God bless po. We are dismissed. When I